Sawa na ba kayong pumila para sa pagpaparehistro, pagkuha ng lisensya at kung ano-ano pang dokumento mula sa Land Transportation Office? Who you gonna call? Nakatanggap ng reklamo ang Land Transportation Office Region 3 tungkol sa paglaganap ng mga di umano'y iligal na naglalakad ng rehistro at lisensya sa labas ng kanilang opisina sa Pampanga at Bataan. Bukod sa pag-ahente raw ng insurance, ang kanilang special offer, marirelease daw ang mga papeles kahit non-appearance. It's through email. Meron po tayong complaint. It's for the government. Doon na po namin binigyan ng action by first coordinating with CIDG. Dahil very generic yung complaint, binigay po namin yung issue sa CIDG para mag-conduct ng investigative assistance. February 3, sinuyod ng mga operatiba ng CIDG RFU ang iba't ibang pages online. Napag-alaman kasi nila na may isang ginang daw na highly recommended para sa kanyang car registration at driver's license renewal services. Ang ginang may pwesto rin daw sa labas ng LTO Bataan na nag-aalok ng insurance. Para maproseso ang rehistro, pinagbayad niya ang asset ng CIDG ng kabuang halaga na 8,000 pesos. Na-confirm natin yung illegal na activities na itong fixer na to nung mag-offer nga siya ng kanyang serbisyo, no? Na hindi mo na kailangan pumunta, hindi mo na kailangan dalhin yung sasakyan mo, wala nang dapat gawin pa, no? Magbayad ka lang at antayin mo yung kanyang message kung kailan mo ipipick up yung dokumentong kailangan mo. How convenient naman yan, ma'am! Makalipas ang ilang araw, si Ma'am nagsabing ready to pick up na raw ang documents. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Kaya naman, February 19, nagtungo ng Pilar Bataan ng CIDG RFU para kunin na ang pinalakad na registro ng sasakyan. Ang meeting place sa stall mismo ng katransaksyon nilang online na kinilalang si Lizelle Pagyo. Pagdating sa lokasyon, agad hinanap ng mga operatiba ang stall ni Lizelle. Nang matuntun, pinasok na ng asset ang kanyang pwesto. Hatid nila isang mission order para sa isinasagawang entrapment operation. Oo, mga CIDG kami, no? Alam niyo po ba bawal yung nagbabawal ng batas niya ginagawa po ninyo? Pero yung ginagawa po ninyo, nagpo-proseso kayo ng non-appearance na renewal registration. Bawal po yan sa batas, sa ease of doing business. Isasama po namin kayo, no? Sir, may anak akong maliit. Pwede po ba tawagan ko muna yung asawa ko kasi para may pakuha kayo anak? Sige po, mamaya na lang po. Ina-arresto po namin kayo sa paglabas ng Republic Act 9485 Anti-Rape Act of 2007. Wait lang po, tawagan ko muna yung asawa ko, ha? Hindi po pwedeng kunin mo ako nang hindi ko nakikita yung asawa ko. Next. Maya-maya pa, lumapit ang isang umiiyak na bata na anak pala ni Lizelle at niyakap siya ng mahigpit. Wag! Iyak! Iyak! Hintayin na po natin asawa ko. Hindi ako sasama sa inyo hanggang dito ba? Malalaman ko rin po kung sino nag-complain sa akin. Sa huli, walang nagawa si Lizelle kundi sumama sa CIDG. Pagdating sa opisina ng CIDG, hindi nagalinlangan si Lizelle na ihag ang kanyang salubin sa resibo. Ayon sa kanya, lehitimo raw ang kanyang negosyong pag-aalok ng insurance ng mga sasakyan. Yung business ko, authorization, although hindi ko alam na yung sinasabi nila na ginawa ko na nagparehistro sa akin na hindi ko pinadala sa sasakyan ay illegal. Hindi ko alam na illegal yon. Dahil yon ay ginagawa ng kahit na sino. Yun ngang mayayamang tao na hindi na pumupunta sa LTO, nagagawa yun. O di ba? Yun ngang mismong nasa LTO, bakit sasabihin nilang si LTO nagpahuli sa'yo, inimbestigahan ka? Git pa ni Lizelle, hindi raw niya ito magagawa ng walang kakuntsaba sa loob ng LTO. Naku! Laglaga na ba ito? Wala na akong ano doon, kung sino man ang gumagawa nun. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Natural magagawa yun sa loob mismo. Dahil hindi naman yun mamamagic. Sa gitna ng aming panayam, hindi napigilan ni Lizelle ang pagtaas ng kanyang emosyon. Ang tanong dito, sino ang nagsuplong? Taga-LTO. Although meron akong iniisip kung sino, kasi ito isang banta to noon pa man. O hindi ako magbabanggit ng pangalan kung sino. Kasi siguro,
nagagalit siya kasi hindi sa kanya napupunta ang ganong transaksyon. May inggit. Pasensya na po, Hepe. Hindi ako magiging madahan-dahan kasi medyo nag-aano yung dibdib ko eh. Paliwanag pa niya, kailangan daw niyang dumiskarte alang-alang sa kanyang pamilya. Alam ko pa rin sa sarili ko na nabubuhay ako ng marangal para buhayin ang anak ko. Kung mali man tong ginawa ko, kami lang to. Ako lang to. Dahil gusto kong mabuhay ang pamilya ko. Bakit bibigyan ba nila kami ng ikakabuhay namin? Ng kusa? Meron bang magbibigay? Sa tingin nyo, kayo, may magbibigay kung kayo maghihirap. Sino bang gustong magbilad sa arawan? Sino bang gustong lumakad sa umuulan na lugar? I-entertain mo ang kliyente mo? Dadalhin mo sa emission ang patel? Sa tingin nyo, gusto ko yon bilang babae? Nakakarap si Lizelle sa kasong paglabag sa RA 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Act of 2018. February 20, pansamantalang pinalaya si Lizelle para maimbestigahan pa ang kasong kinakaharap. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon. February 21, binalikan ng resibo ang mga pwestong nag-aalok ng insurance sa labas ng LTO office sa Pilar, Bataan. Nananatiling sarado ang pwesto ni Lizelle. Ayon sa LTO, hindi na kailangan dumaampas sa mga tinatawag na fixer ang pagpaparehistro at pagkuha o renew ng lisensya dahil madali naman daw ito. Pagka-renewal, halos mga 5 minutes, ayan, 10 minutes, tapos na po yung isang papel. Yung CR po medyo medyo mahaba-haba ng mga 30 minutes, ganyan, 15. Lalo kung halimbawa walang naging problema, halimbawa yung authentication ng insurance, kung okay siya, hindi siya babalik sa insurance. Tuloy-tuloy maipaprocess. Patuloy rin daw iniimbestiga ng LTO ang kanilang anay para mapanagot ang mga mapatutunayang nakikipagkuntsabakan sa mga fixer. When we talk about anti-fixing campaign and program, isa dyan is yung first is inside our office. Kailangan ini-inform and we always remind our employees, especially the chief of district offices, na they should be mindful of the fixing activities. Kasi kailangan mag-uumpisa yung kaayusan sa loob. So kapag naayos natin yung loob, na making sure na walang nakikipagsabuatan sa fixers, then mababawasan yung fixers sa labas.